I told you to avoid me. I'm telling the Filipino people, wag ako, it's gonna be bloody. Wag ako, it's gonna be bloody. It's gonna be bloody, 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 bloody. Hambog ng Sagpro. I'm telling the Filipino people, wag ako. Kung kayo'y nasanay na sa panlulokot panggagago, wag niyong boto si Duterte kung ayaw ng pagbabago. Kung kayo'y sanay na sa mga mali na halimbawa, wag niyong boto si Duterte kung ayaw niyong guminhawa. Wag niyong boto si Duterte kung di pa kayo napagod sa mahirap niyong trabaho na may maliit na sahod. Wag niyong boto si Duterte kung ayaw niyong umunlad. Wag niyong boto si Duterte kung ayaw niyong pumalag sa mga taong nagdulot ng kahirapan sa Pinas. Ang katapat nila ay tao na matapang at tigas. Astig, sino ba ang astig sa kanila? Si Rodrigo Duterte lang, walang iba. Di naman ako nakikiuso o nakikigaya. Ang tingin ko lang kasi sa pagkatao niya ay kaya niyang baguhin ang Pinas pag siya ang nahalal. Pakiusap, bangon mo ang Pilipinas kung mahal. Huwag niyong boto si Duterte kung kayo'y sanay na sa magulo na Pilipinas, walang pagkakaisa. Huwag niyong boto si Duterte kung kayo'y kontento na Pinoy nag-a-abroad, pamilya di na makumpleto pa. Huwag niyong boto si Duterte kung kayo ay natatakot na ubusin niya ang mga kriminal pati kurakot. Kung ayaw niyo ng totoo tapat na presidente, mga chief, tandaan, huwag niyong boto si Duterte. Napakalaki ng nagawa niya doon sa Davao. Paano pa pag sa buong Pinas siya nang ibabaw? Kung titingnan ninyo si Duterte ay taong simple, pero sa mga kriminal, nako, el terrible. Kung titingnan nyo siya, simpleng tao lang sa forma, pero espesyal na tao siya sa kanyang plataforma. Siya yung tao na sa pagsasalita wala siyang preno, dahil siya ay prangka at totoo lang, lubig na preno. Gusto nyo ba doon sa mga taong plastic? Sasamahan pa sa bilihan ng mga adik? Ha? Gusto nyo ba sa mga tao na kurakot? 50% sa kaban ng bayan kung humakot? Ha? Gusto nyo ba ang Pinas ay mabaon sa huwad na tuwid na daan yung ganon? Kung sagot nyo dyan ay oo at yan gusto nyong mangyari, pakiusap lang, huwag nyong boto si Duterte. Huwag nyong boto si Duterte kung kayo'y sanay na sa magulo na Pilipinas, walang pagkakaisa. Huwag nyong boto si Duterte kung kayo'y kontento na Pinoy nag-a-abroad, pamilya di na makumpleto pa. Huwag nyong boto si Duterte kung kayo ay natatakot na ubusin niya ang mga kriminal pati kurakot. Kung ayaw nyo ng totoo tapat na presidente, mga chief, tandaan, huwag nyong boto si Duterte. Kapag nanalo si Duterte sa pagiging presidente, di na ba maghihirap lahat ng mga residente? Tingin ko hindi, dahil di lang sa kanya magsisimula ang pagbabago, dapat may kanya-kanya tayong gagawin upang Pinas tuluyang makaahon. Paano kang kikita kung sa iyong higaan di babangon? Di porkit pagsahalanan si Duterte ang nanalo, kusa kang magkakapera kahit di ka magtrabaho. Maibangon ng Pinas, hindi niya kaya mag-isa, dapat tayo'y kumilos din, tulong-tulong lang diba? Kasi wala ring mangyayari kahit siya maging pinuno, kung sa paghihirap nyo kayo din mismo pasimuno. Kahit sinong maupo kung mga tao ay tamad, hindi ninyo makakantang kaginhawahan yung hangad. Ang ibig ko lang sabihin, kahit siya na presidente, ang buhay nyo di dapat sa kanya lang idedepende. Huwag yung boto si Duterte kung kayo'y sanay na sa magulo na Pilipinas, walang pagkakaisa. Huwag yung boto si Duterte kung kayo'y kontento na Pinoy nag-a-abroad, pamilya di na makumpleto pa. Huwag yung boto si Duterte kung kayo ay natatakot na ubusin niya ang mga kriminal pati kurakot. Kung ayaw nyo ng totoo tapat na presidente, mga chief, tandaan, huwag yung boto si Duterte. Huwag yung boto si Duterte kung kayo'y sanay na sa magulo na Pilipinas, walang pagkakaisa. Huwag yung boto si Duterte kung kayo'y kontento na Pinoy nag-a-abroad, pamilya di na makumpleto pa. Huwag yung boto si Duterte kung kayo ay natatakot na ubusin niya ang mga kriminal pati kurakot. Kung ayaw nyo ng totoo tapat na presidente, mga chief, tandaan, huwag yung boto si Duterte. Huwag yung boto si Duterte kung kayo'y sanay na sa magulo na Pilipinas, walang pagkakaisa. Huwag yung boto si Duterte kung kayo'y kontento na Pinoy nag-a-abroad, pamilya di na makumpleto pa. Huwag yung boto si Duterte kung kayo ay natatakot na ubusin niya ang mga kriminal pati kurakot. Kung ayaw nyo ng totoo tapat na presidente, mga chief, tandaan, huwag yung boto si Duterte. Huwag niyong boto si Duterte kung ayaw niyong pumalag sa mga taong nagdulot ng kahirapan sa Pinas. Ang katapat nila ay tao na matapang at tigas. Astig, sino ba ang astig sa kanila? Si Rodrigo Duterte lang, walang iba. Di naman ako nakikiuso o nakikigaya. Ang tingin ko lang kasi sa pagkatao niya ay kaya niyang baguhin ang Pinas pag siya ang nahalal. Pakiusap, bangon mo ang Pilipinas kung mahal. Huwag niyong boto si Duterte kung kayo'y sanay na sa magulo na Pilipinas, walang pagkakaisa. Huwag niyong boto si Duterte kung kayo'y kontento na Pinoy nag-a-abroad, pamilya di na makumpleto pa. Huwag niyong boto si Duterte kung kayo ay natatakot na ubusin niya ang mga kriminal pati kurakot. Kung ayaw nyo ng
presidente mga chief. Tandaan, huwag niyong boto sulong lang diba? Kasi wala ring mangyayari kahit siya maging pinuno. Kung sa paghihirap nyo kayo din mismo pasimuno. Kahit sinong maupo kung mga tao ay tamad, hindi ninyo makakantang kaginhawahan yung hangad. Ang ibig ko lang sabihin kahit siya na presidente, ang buhay nyo di dapat sa kanya lang idedepende. Huwag yung boto si Duterte kung kayo'y sanay na sa magulo na Pilipinas walang pagkakaisa. Huwag yung boto si Duterte kung kayo'y kontento na Pinoy nag-a-abroad, pamilya di na makumpleto pa. Huwag yung boto si Duterte kung kayo ay natatakot na ubusin niya ang mga kriminal pati kurakot. Kung ayaw nyo ng totoo tapat na presidente mga chief, tandaan, huwag yung boto si Duterte. Huwag yung boto si Duterte kung kayo'y sanay na sa magulo na Pilipinas walang pagkakaisa. Huwag yung boto si Duterte kung I told you to avoid me. I'm telling the Filipino people, wag ako, it's gonna be bloody. Wag ako, it's gonna be bloody. It's gonna be bloody. hambog ng Sagpro. I'm telling the Filipino people, wag ako. Kung kayo'y nasanay na sa panlulokot panggagago, wag niyong boto si Duterte kung ayaw ng pagbabago. Kung kayo'y sanay na sa mga mali na halimbawa, wag niyong boto si Duterte kung ayaw niyong buminhawa. Wag niyong boto si Duterte kung di pa kayo napagod sa mahirap niyong trabaho na may maliit na sahod. Wag niyong boto si Duterte kung ayaw niyong si Duterte. Napakalaki ng nagawa niya doon sa Davao, paano pa pag sa buong Pinas siya nang ibabaw? Kung titingnan ninyo si Duterte ay taong simple, pero sa mga kriminal, ako, el terrible. Kung titingnan niyo siya, simpleng tao lang sa forma, pero espesyal na tao siya sa kanyang plataforma. Siya yung tao na sa pagsasalita wala siyang preno, dahil siya ay prangka at totoo lang, lubig na preno. Gusto nyo ba doon sa mga taong plastic? Sasamahan pa sa bilihan ng mga adik? Ha? Gusto nyo ba sa mga tao na kurakot? 50% sa kaban ng bayan kung humakot? Ha? Gusto nyo ba ang Pinas ay mabaon sa huwad na tuwid na daan yung ganon? Kung sagot nyo dyan ay oo at yan gusto nyong mangyari, pakiusap lang, huwag nyong boto si Duterte. Huwag nyong boto si Duterte kung kayo'y sanay na sa magulo na Pilipinas walang pagkakaisa. Huwag nyong boto si Duterte kung kayo'y kontento na Pinoy nag-a-abroad, pamilya di na makumpleto pa. Huwag nyong boto si Duterte kung kayo ay natatakot na ubusin niya ang mga kriminal pati kurakot. Kung ayaw nyo ng totoo tapat na presidente mga chief, tandaan, huwag nyong boto si Duterte. Kapag nanalo si Duterte sa pagiging presidente, di na ba maghihirap lahat ng mga residente? Tingin ko hindi, dahil di lang sa kanya magsisimula ang pagbabago, dapat may kanya-kanya tayong gagawin upang Pinas tuluyang makaahon. Paano kang kikita kung sa iyong higaan di babangon? Di porkit pagsahalanan si Duterte ang nanalo, kusa kang magkakapera kahit di ka magtrabaho. Maibangon ng Pinas, hindi niya kaya mag-isa, dapat tayo'y kumilos din. Tulong